Hello, good morning! Ito, magdadagdag na naman kami ng basher. Hindi. Hindi. Kasi may gitara dito dinala. Chord. Magandang model nila to. Ayan o, ganda o, naka bird's eye pa. Mas maayos yung gitara. Maganda yung build. Then, naka ash. 2-piece. O, kita niyo yung bird's eye. Kahit made in Indonesia siya, decente talaga yung gawa. Anyway, dinala to ng bago nating customer. Kasi dinala niya to sa ibang tech. Ano ba sir in-offer sa'yo? Full setup? Full setup. Oh, yun. Ngayon, full setup. So, ginawa yung fret level. Ginawa yung nut. Ginawa to. Yung bridge. Intonation, sir, lahat. Ginawa. Actually, kasi sir, yung issue talaga niyan is yung meron kang issue sa selector switch. Dito lang yung problema. So, hindi talaga setup yung issue mo? Yung isa po yung gitara yun. Pero ito po, ang ginawa niya po dyan, nilinis niya po. Tapos, ilagyan daw po niya ng shielding. Kasi po, ito po, grounded. Parang grounded niya. Pag nagalaw mo yung switch, biglang mawawala yung sound. Alright. So, ganun po. Tapos, bumalik po siya sa akin. Unang napansin ko po is sobrang baba ng action. Na nag-as ako. Kasi parang hindi bagay yung sobrang babang action dyan. Naka parang C-type yan or oval type na fret yan or neck, sorry. Ayun, nung bumalik sa akin, sabi ko, sir, ba't sobrang baba? Sabi, ganun daw pala sila mag-setup. Lagi daw niyang binababa. So, hindi yung base doon sa gusto ng client. Okay. Kasi hindi ko naman po issue yung action niya. Okay naman po sa akin. Kasi okay lang naman kasi napaka-chunky nung neck niya. So, hindi bagay yung buti naman sana ako naka HP Wizard neck ako. Okay lang. Okay, kaso yun. Tapos po, medyo matagal kong naitabihan kasi ginamit ko, sinubukan ko lang. Okay, sige, okay naman. Tapos after siguro a month or 1 month and a half, nung susubukan maglalaro sana ulit ako, ayan, ganyan nakita ko, kalawang yung strings. Tapos sobrang yung strings na nakadapa na dun sa fret. Okay, so anong brand sir ng string yung ginamit nyo? Binigyan ko siya ng Elixir. Ang sabi ko ikabit niya, pero mukhang hindi po yan yung Elixir. So baka may kabit po sa kabilang guitar. Tsaka hindi sir Elixir pag hawak mo pa lang kasi parang siya magaspang. Opo, and yung isa pong issue ko is yung sa volume knob po, nalalaglag po yan. Yeah, wala pong issue ganyan. Nung dinala mo. Ngayon dumami. In fairness naman dun sa Texer, no? Yung setup kasi, nagbabago yan pwedeng 3 days, 2 days, so pwedeng lumiyad o ano. Pero sa pag-check ko, para fair naman sa inyo, sir, yung frets niya, sir, nag-flat. Hindi na ibilog ng tama. Makikita, Kasi pag nag-fret level, sir, dapat ibalik pa rin yung fret, dapat oval pa rin. Yung ibabaw niya. Yeah, arc pa rin. Sorry, maling. So, hindi na ibalik. So, nag-flatten yung mga frets. Yung regarding sa next, sir, nagbabago-bago. Hindi na makokontrol ng tech yan. Pero nasobran talaga sa baba. As in, wala nang tunog eh. Pansin ko nga, sir. Unusable, unplayable. So kung alam nyo lang sana nung binuksan ko siya ulit, ang dami kong PI na ginawa kasi sobrang bad trip ako. Ayan di ba? Sawi. Yeah. So hindi ko muna sir gagalawin para fair sa lahat. Truss rod lang. Tingnan natin yung original setup niya. Sige sir. Kasi parang lagi kami sir nagwi-wish ng kaaway. So, hindi ito para siraan yung ibang shop, kaya hindi natin i-mention. At hindi ko na rin tinanong kay sir kung sinong shop yun. Para fair and square. Titingnan natin yung original setup, so wala tayong binabago. So, pwedeng lumiyad yung neck. Tingnan muna natin sa... Ilalagyan ko muna ng relief. 1, 2. Dalawa na yon. 3. Ayaw pa rin. Tulungan ko na sir ng konti yung neck mo. Konting yun, Cairo. Pero sobrang baba nito.
Mabibitawan mo sir yung pag nagbe-bend ka. Ayun, ayaw na mag... So sa pag-check ko sir ng sinasabing full setup, hindi po nakaset na maayos yung nut. Mataas pa po yung clearance, tsaka hindi siya pantay sir. Oh, may mababa, may mataas. Mangyayari yung tendency nun sir, pag nag-press ka, may matigas na part, may malambot na part. So kaya nasasabi mo na parang mali ah. Yun yung feel. Oo, yung feel. So isa yan. Okay. Then yung relief, then yung height ng string mo sir. Hindi na to sir, hindi na siya kung halimbawa experience na player talaga, hindi ka naman puro tapping, medyo hindi masarap to. So hindi rin siya pantay yung heights. Ito na masarap. Yung check lagi sir sa bottom ng string, top ng frets. So ito iba na. And makikita natin sir dito sa height ng saddles mo, mas mataas yung B kaysa sa G. Sir dito tingin ka. I-blur mo na lang si sir. Ay, papakita ko sa iyo. Ayan sir, kita mo. Oo nga sir. Wala pa tayong ginagalaw ah. Oo nga sir. So ibig sabihin dun sa pagtingin mo pa lang, hindi na talaga siya pantay. So para sa mga viewers natin, wala kaming ginagalaw para original setup pa rin lang. Kita mo yung G mas mababa kaysa sa B. So kahit hindi ko i-feel, alam ko na may mali na siya agad. Then kung na full setup din to sir, dito kuha ka sa top. Yung default sir ng mga saddles niyan parang hagdanan sa E, B, G. Nakaganyan, nakaslant. Then D, A, dun ka mag-start bago mag-intonate. So yung ideal, ito, tsaka natin i-double check yan sa tuner. Yan dapat yung default. This one. Tapos doon mo siya pipinuhin sa intonation. Sa tuner. So nakita mo kayo na pantay, di ba? So, ina-expect ko na hindi siya intonated. So sir, hindi porket pagpantay ito, ibig sabihin okay, tama yun. Hindi yan sir, never yung naging okay. Unless naka-temperament frets ka. Ano yung sabihin sir? Yung frets mo yung naka-intonate. Imbis na yung frets mo is diretso, di ba yung usual diretso? Yung may parang yung nakaganyan, no? Oo. Yan yung tempera. Medyo mahal yan ah. Yeah. Na yan, eh. Pwede natin diretso to. Ngayon magtutono ka ng intonation sa frets, which is mas matrabaho. Kaya nga dito nag-intonate sir eh. Okay? Yung kay Steve Vai may ganyan. Pero weird yung pakiramdam niyan. Anyway, same as with yung parang pa-fun na Then isa pa, pag tingnan mo sa side, yung height ng pickups mo, kasi pag full setup sir kasama yan. Sorry. mas mataba yung string, ibig sabihin mas malakas yung magnetic field para masagap ng magnetic pickup. Mas manipis na string, mas less. So yung gagawin, pag manipis yung strings, mas malapit dapat. Mas mataba, mas malayo dapat. Ngayon, tinan mo yung mo yung pickup na kaslan, baliktad. Kita ko na nga dito sir eh. Kaya yung usual setup namin sir dito, start kami sa 5mm, pero ito is more than siguro. Ito nga sir, dapat hindi na ito tinuturo, pero yung na-explain ko, para nga ma-educate lahat. At nagkakaroon pa rin kami ng buzzer dyan. So ito na sa 6. Sorry. Caliper na nga natin. Excuse me, why are you here? Nag-aaral ka, no? Nag-aaral ka, no? Sisingiling kita kung nag-aaral ka eh. Ito sir, i-explain namin sa customer kasi nga, kakaroon kami meron kaming LG Caravan, tapos ina-educate namin yung mga tao. Silently, may mga nagagalit sa amin doon. Hindi naman sir may iwasan yun kasi yung iba, ayaw itama yung mali nila eh. Ayaw nilang i-share. So, dito, yung default is 5.74. And dito, panigurado, mas malayo siya eh, pag minata mo eh. Nasa 6. Naulitin natin. Okay, so bottom ng fret dapat. Ng string dapat. Yan. 4. 4.08. Okay, next yung isa. Wait. Matic sir, matic. 361. 3.6. Okay. So, may isa pa, yung bridge mo rin, nakaslant din. So, eto,
Kaya kinocompensate sir naman sa pickup. Output, kunwari 10K. Pag bridge, dapat mas higher output para mas matumaba ng konti. Yung mga kaskasan, no? Yeah, tapos dito, lower at least 2K. Para Kunwari 10 to, dapat ideal is 8, 7.5. Okay pa. Ngayon sir, itong ano mo, yung mga modern pickups, gano'n na yung ginawa. Unlike doon sa mga vintage, pantay kung 5 o 6 to 6 din yan. Ngayon sir, gano'n na nangyari. Ito sir, sobrang layo niyan. Kikita mo naman, eyeball pa lang. Yes, sir. Hindi mo nakala ni caliper. Ang lalim. Okay, ngayon, ito sa mga tech. Pag nahuhulog to, ayan, napakasimple, huwag nyo i-glue. Okay? Kaya ibibigay ko na sa inyo to trick. Ayan, no? Diba? Ganito, huwag nyo i-glue dahil may groove yan, knurled. Pasok mo lang yan, galaw konti, kembot lang yan. Tapos, pasok, press, bunutin mo ngayon, sir. Ang galing naman nun. Hindi, para yan sa mga tech. Ang galing naman nun. Ang galing naman nun. Okay, another trick. Ang galing naman nun. Huwag nyo i-glue. 1.5 na agad yun. Pasok mo lang yan. 2.5. Konting galaw lang. I-mekos-mekos mo lang mga insan. Mekos. Tapos, bunot sir, bunot. Ito pa, trick din sa mga tech, ulit. Pag nabubunot to, grabe, mind blown. ayan, no, kita nyo yan. Tendency niyan, ginuglo, di ba? Opo. Tape din minsan. Tinitape nila. Okay, ito bibigay ko na rin sa inyo, mga insan. Lagyan mo lang ng konting groove. So, pakagatan mo yan ng cutter. 1, Parang gagablahan mo siya, no? 2, 3. Mangyari, hawakan mo sir, may ngipin. Diba? Galing, sir. Ngayon, papasok mo na to. Si Pogi. Bunot sir. So, para sa mga tech yun ha, para hindi kayo galit sa Galing! akin. Galing nun! Galing nun! Sobrang galing nun! Ang dami na nagagalit eh. Sabi ko nga, baka madagdagan na naman tayo ng ano eh. Yung mga customer na nakikinabang sir, natutuwa. Yung mga nasasagi namin yun yung nagagalit. Okay, dito na tayo sa electronics. And siyempre, check na rin natin itong ano. Grabe yung video na to. Checking pa lang 30 minutes na. Yung mga yan sir, marurunong nga yan. Kaya tingin pa lang sa harap ko. Ang dami sir kaming checklist bago yan ma-release. Parang sweet water dati yung 55 points checking. Kasi may mga points yan na sinecheck na ano na sila, autopilot na yung mga yan. Bakit dalawa? Okay, ngayon sir, nangyayari, nakita mo sobrang layo ng spring mo. Opo. Stressed out yan. Hatak na hatak siya. Yung ideal sir, papakita ko sa iyo yung spring. Yung ideal na laro ng spring mo sir, mga 6mm lang yung hatak nito. Ngayon, stress na yan. Sir, pwede naman din, ano yun palitan. Parang nagkalawang. Ang weird. Ano naman sir, mga ganyan kasi, hindi ko, anong tawag doon? Parang sa yero na coating yung ginawa eh. Hindi nickel. Para sa mga guitar tech ulit, huwag nyo gawin to sa spring nyo kasi masyadong nahahatak. Oo, nababalance nyo, pero imagine mo 3 kamay versus sa 2 kamay lang kumahatak, 'di ba? Mas napapagod ka. Dapat ideal 3. So baka bilan natin si sir ng springs. Meron naman sa ibang shop. Bilan natin siya ng set. Then dito sa eto sir, kung sa wiring sir ng 5-way, hindi dapat ganito. Try mo nga yung 5-way. Game. Ay, 5-way siya pero naka ano pala, sorry. Naka 2. Okay. Okay lang yun, walang problema. Ito yung humbucker niya. So, ito. So, 2 outer.
kumbinsido sa tunog. Parang out of phase na yun. And hindi ito dapat sir yung switch ng configuration ng pickup mo. Ito po, normal 5-way switch to eh. Hindi to yung mga tulad sa Ibanez na may special switch sila para sa dalawang humbucker. And conclusion, papalit tayo dito ng springs. Adjust natin yung tamang distance nito ng claw punta doon. Then electronic, may nakita na tayong mga solution para dyan. Ganda pa naman ng nakalocking. Yes, sir. Ayusin yung frets, ibibilog natin. Yan, tandaan nyo, ito yung ngayon itsura. Flat. Okay. At madumi yata ko. Puti na lang hindi. And knot height, intonation, and pickup heights. Lahat yan gagawin. Okay, sir. Abangan nyo po. Parang pan-level. Ito na yung chord. So ito final level na natin. Then para ma-final, ma-crown na rin natin and ma-dress tong ibabaw. So gamit ko dito pag final diamond na. Siya, okay na ngayon. Ginawa natin dati, puro dead notes lahat. Ngayon nagre-ring na siya. Electronics, naka full humbucker na talaga pag gusto mo. And meron siyang single coil. Ganon din sa neck. Combination ng single.